Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Fe. 23 taong gulang ako noong mangyari sa akin ang kwento kong ito. May napakinggan akong kwento mula sa inyo tungkol sa isang kulto. At hindi ko maiwasan na balikan ng isang trahedyang nangyari sa buhay ko na para kasing may koneksyon sa kanila. Nagsimula ang lahat nung pumanaw ang tatay ko dahil sa kanyang sakit sa baga. Wala kaming pera at ang nanay ko sobrang desperada sa sobrang lungkot at kawalan. Tapos, bigla niyang nakilala si Kamando. Isang lalaking may malaanghel na boses. Laging nakangiti at laging may sagot sa bawat tanong tungkol sa buhay at kamatayan. Sinabi niyang siya raw ang tagapagdala ng liwanag mula sa kabilang buhay. At kung sasamahan namin siya sa kanilang komunidad sa bundok, magiging maayos na raw ang lahat. Gayon din ang aming buhay. Kaya naman 3 linggo pagkalibing ng tatay ko, umalis na kami ni nanay. Umakyat kami ng mga 3 oras sa bundok. Dumaan kami sa mga makikitid na landas na puno ng lumot hanggang sa marating namin ang Sitio Malinaw. Ang Sitio Malinaw po ay isang maliit na komunidad na napapaligiran ng puno at bakod na kawad. May mga bahay kubo doon, mga taniman at isang malaking bahay dalanginan sa gitna na yari sa kahoy. At mayroong isang malaking krus na baligtad ang ikinabit sa bubong. Noong unang beses ko palang nakita yon, may kakaibang pakiramdam na ako. Pero pilit kong isinantabi ito dahil masaya ang nanay ko sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang tatay ko. Sa una, parang totoong maganda ang lahat. May mga panalangin sa umaga, mga salo-salo na sama-sama naman kami kung kumain, at higit sa lahat, may mga taong mabait at mapagbigay. Tinuruan kami ni Kamando ng mga aral na ang mundo raw sa labas ay puno ng kasamaan at tanging sa Sitio Malinaw lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Unti-unti, kinuha nila ang mga gamit naming mayroong halaga. Katulad na lamang ng alahas ng nanay ko, maging ang lumang relo ng tatay ko na iniwan pa sa akin. Kinuha nila ito bilang handog sa komunidad. Hindi ako pumayag syempre kasi yun na lamang ang tanging bagay na naiwan sa akin ng tatay ko. Pero imbis na kampihan ako, sinita pa ako ng nanay ko at sinabing kailangan daw naming magtiwala kay Kamando at sa komunidad. Makalipas ang 2 buwan, nagsimula akong mapansin ng mga bagay na hindi tama. Mayroon kasing mga batang biglang nawawala sa hapunan. At kapag nagtatanong ako kung nasaan sila, sasabihin lang sa akin na isinugo o ipinadala daw sa ibang lugar. May gabi rin akong naririnig ang malakas na iyak ng isang babae mula sa likod ng bahay dalanginan. Pero kinaumagahan naman, wala. Ang sasabihin lang sa amin, isa lang yung panalangin ng pasasalamat. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Habang naghuhugas ako ng pinggan sa labas, may nakita akong lalaki. Si Tatay Ambo. Isa siya sa mga kasapi ng komunidad. Nakita ko siya na hinihila palabas ng bahay dalanginan ang isang batang lalaki na umiiyak at nanlalaban sa kanya. Nakita ko ang mukha ng bata. Kilala ko siya. Siya si Jomel, anak ng kapitbahay naming sumama rin sa amin sa bundok. Sinundan ko sila ng patago. At doon ko nakita, sa likod ng bahay dalanginan, mayroong isang malaking hukay doon. Malalim at mukhang kailan lamang nila hinukay.
Nabaliw ako sa takot. Paano ba naman kasi? May nakita akong mga bangkay ng tao. Hindi lang ito kung sino-sinong tao. Kung hindi yung mga nakasama kong bata at ilang mga tao sa komunidad. Lahat sila may sugat sa dibdib, pababa sa sikmura na para bang kinuha ang kanilang lamang loob. Nabaliw ako sa takot noon. Tumakbo ako pabalik sa kubo namin at sinabi ko kay nanay ang lahat ng nakita ko. Nakita ko namang pati siya ay natakot din, kaya sinabihan niya akong, Anak, huwag kang maingay. Baka may makarinig sa atin. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa atin. Doon ko lamang namalayan. Hindi na kami pwedeng umalis ng basta-basta. Siguro alam na rin ni nanay ito. Kaya nagpapanggap na lang din siya na parang sumusunod siya sa samahan. Gustuhin ko mang tumakas pero mahirap. Dahil nasa loob na kami ng bakod na puro kawad. At ang tanging daan palabas ay ang gate sa harap ng sitio na binabantayan pa ng mga lalaking may hawak na itak, sibat at palakol. Kinagabihan, tinawag kaming lahat para pumunta sa bahay dalanginan sa isang espesyal na seremonya. Nakaupo ako noon sa likod, nanginginig, habang nakikinig kay Kamando na nagsasalita tungkol sa paghahandog ng dugo para sa bagong buhay. Nakita ko ang mga mata ng tao sa paligid ko. Parang wala ng laman. Parang yung mga taong nakasama ko sa loob ng ilang buwan ay unti-unti nang nawalan ng sarili nilang kaisipan. Nang dalhin nila si Jomel sa harapan, alam kong kailangan ko ng kumilos. Habang abala ang lahat sa panonood, kinalabit ko ang nanay ko. Inaaya ko siyang sumama sa akin para kami ay makatakas na. Pero imbis na pumayag, sinabihan niya akong, Anak, hindi tayo pwedeng umalis ng sabay. Bumaba ka sa kabundukang ito at humingi ka ng tulong sa mga otoridad. Dalian mo. Huwag mo akong alalahanin. Magiging ligtas ako dito. Dali. Tumakas ka na. Wala akong nagawa sa nais ng nanay ko. Isa pa, may punto siya. Mahihirapan kaming makaalis ng dalawa ng sabay doon. Kaya naman ang ginawa ko, dahan-dahan akong gumapang palabas sa gilid ng bahay dalanginan. Grabe ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon sa takot. Na baka mahuli ako. Na baka ako rin ang kasunod na ihahandog nila. Pero mas malakas ang takot ko para kay Jomel at sa sarili kong buhay. Walang kahirap-hirap na nakarating ako sa labas ng bakod nang hindi nila napapansin. Dahil karamihan sa mga bantay ay nasa loob din, nakikinig sa seremonya ni Kamando. Tumakbo ako ng tumakbo sa dilim. Hindi ko na alintana ang mga tinik at bato sa landas ko. May narinig na lang akong sigaw sa likuran ko. Hindi ko na alam kung galing ba yun kay Jomel o sa ibang tao. Pero hindi na ako lumingon. Umabot ako sa kalsada bandang 3:00 na ng madaling araw. Duguan ng mga paa, pero buhay. Hanggang sa isang tricycle ang tumigil at nagpadala ako sa istasyon ng pulis sa may bayan. Doon ko isinumbong ang lahat ng nasaksihan ko. Noong araw din ngayon, umakyat ang mga pulis sa bundok para hanapin ang sitio Malinaw. Pero pagdating nila sa lugar, wala nang tao roon. Wala, kahit isa. Ang bahay dalanginan ay nakasarado. Walang bakas ng seremonyang naganap. Pero sa gitna ng bahay dalanginan, may nakita silang isang putol na kamay. Nang ipinakita nila sa akin ang kamay na yun, halos mapaiyak ako. Nakilala ko kasi kung kaninong putol na kamay yun. Walang iba kundi sa nanay ko.
Nandoon po kasi yung singsing na binigay sa kanya ni tatay. At hindi ako pwede magkamali. Dahil sa kanyang kamay, mayroong isang peklat na tanging siya lamang ang meron. Sinabi ng mga pulis na baka nagulat ang mga kasapi at tumakas. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ganoon kabilis lumipat ng ganoon karaming tao nang walang naiiwang bakas. Simula noong araw na yon, hindi ko na muling nakita ang nanay ko. Wala ring nahanap na bangkay o katibayan. Kasi yung hukay na nakita ko, wala. Walang naiwan na kahit anong bangkay doon, maliban sa mga naiwang mantsa ng dugo. Hanggang ngayon, taon-taon, may mga balitang naririnig ako tungkol sa mga bagong komunidad ng liwanag. Lumilitaw ito sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Tuwing mayroong balitang ganoon, hindi ko mapigilang mag-alala. Baka nandoon ulit sila. Baka nandoon pa rin si Kamando. Naghahanap ng mga bagong tao na katulad namin. Mga taong desperado, nagdadalamhati at handang maniwala sa kahit anong pangako ng kaligtasan. Ako po si Marco, 29 na taong gulang. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang pinakamadilim na karanasan sa buhay ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog ng mahimbing kapag may buwang tumatanglaw sa bintana ko. Kaya lahat ng bintana sa aking kwarto, tinakpan ko ito ng itim na kurtina para lang hindi makita ang buwan. Iloilo City. Pero kada bakasyon ay umuuwi siya sa amin sa isang liblib na sitio sa bulubunduking bahagi ng Antique. Noong Setyembre ng taong 2015, matapos ang isang linggong pagbisita sa amin, hindi na siya bumalik sa boarding house niya sa syudad. Sinabi ng mga klase niya na may bago raw siyang grupo ng dasal na dinadaluhan tuwing Biyernes ng gabi. Malapit lamang daw ito sa isang lumang kapilya doon sa may bundok. 3 linggo ko siyang hinanap. Hanggang sa isang gabi, may nakilala akong dating kasapi ng grupong yun. Tawagin na lang natin siyang Mang Eli. Si Mang Eli ay isang lalaking halos hindi na makapagsalita sa takot. Sinabi niya sa akin, halos pabulong lang, na ang tinatawag na lupon ng puting panata ay hindi grupo ng pagdarasal kung hindi kulto na sumasamba sa isang nilalang na tinatawag nilang wanggas. Isang aswang na naniniwala silang nagbibigay ng kapangyarihan sa sino mang maglilingkod dito. Kailangan nila ng bagong dugo tuwing bilog na buwan. Karaniwang mga batang babae, mga malulusog. Tapos, mawawala sila. May mga tumatakas, pero hindi na parang tao ang itsura nila pagbalik. Kinukuha nila ang pagkatao ng iaalay nila at nagpapanggap silang sila yon. Sabi sa akin ni Mang Eli. Wala akong nakuhang ibang lead sa kaso ng pagkawala ng kapatid ko. Kaya pinili kong maniwala sa sinabi ni Mang Eli sa akin noon. Kaya't isang gabi ng bilog na buwan, ayon sa mga sinabi sa akin ni Mang Eli, sumunod ako sa lihim na landas patungo sa isang kuweba sa likod ng abandonadong kapilya. Doon ko unang narinig ang mga awit. Hindi ito parang panalangin kung hindi parang alulong. Mababa at mahaba. Na parang mga tao ang bumibigkas pero mga hayop ang tinig. Nagtago ako sa likod ng malaking bato at doon ko nakita si Irish. Nakadamit ng puti. Nakaluhod sa gitna ng bilog ng mga tao. Sa harap niya,
may nakatayong matandang babae na may mahabang itim na balapal. Ito ang tinatawag nilang punong pari. Nang itinaas ng matandang babae ang kanyang mga braso, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa loob. Unti-unti rin akong nanginig dahil sa sobrang takot. Meron kasing kumislap na dilaw na ilaw mula sa mga mata ng ilang miyembro ng grupo. Hindi ito refleksyon ng buwan, kung hindi yun talaga ang kanilang mga mata. Nagbago rin ang hugis ng kanilang mga kamay. Humaba ang mga kuko at unti-unting lumabas ang mga makakapal na balahibo sa kanilang buong katawan. Hindi sila mga tao. Aswang sila. Totoo ang mga aswang at kasapi sila ng kultong ito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinigaw ko ang pangalan ni Irish. Dahil dito, napalingon ang lahat sa akin at bago pa ako makatakbo, dalawang lalaki na ang humablot sa akin papasok doon sa bilog. Nakita ko ng malapitan ng mukha ng punong pari. Kulay abo ang balat, walang ilong, at ang bibig niya'y bumubuka ng mas malapad kaysa sa normal na tao. Isa ka pang alay, sabi niya. Ang boses niya'y nakakaparindig balahibo na parang dalawang tinig na sabay na nagsasalita. Dinala nila ako sa tabi ni Irish. Napansin kong hindi siya kumikilos. Para bang nasa ilalim siya ng isang hipnotismo. Nagsimulang umawit muli ang grupo. At unti-unti kong naramdaman ang sakit sa aking dibdib na para bang may humihila sa kaluluwa ko palabas ng aking katawan. Sa desperasyon ko, naalala ko ang sinabi ni Mang Eli bago ako umalis. Kung sakaling mahuli ka, may isang bagay lamang na kinakatakutan sila. Ang bakal na krusipiho. Ang uri na pinagpala ng simbahan. Magdala ka nito at tiyak akong makakatulong ito sa iyo. Mayroon akong dalang maliit na krusipiho noon mula sa lola ko. Nakatago sa bulsa ng jacket ko. Kaya naman hinugot ko ito at itinutok sa punong pari. Sumigaw siya na parang hayop na nasusunog at biglang natakot ang lahat ng miyembro. Sa gitna ng gulo, nahawakan ko ang kamay ni Irish at hinila ko siya papalayo sa bilog. Humabol ang ilang miyembro ng grupo sa amin. Tumatalon sa bawat sanga ang ilan sa mga aswang habang ang iba ay hinahabol kami sa lupa. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpatuloy kami ng takbo pababa ng bundok. Dumadaan sa matitinik na damo at bato hanggang sa marating namin ng kalsada kung saan naroon ang truck ng isang pasaherong dumadaan. Nailigtas ko si Irish. Pero halos isang buwan bago siya makabawi ng malay. Hindi na niya naaalala ang mga nangyari. At hanggang ngayon ay hindi ko na sinabi sa kanya ang totoong nangyari. Ang kuweba ay sinunog ng mga pulis pagkatapos naming mag-report sa kanila. Pero walang natagpo ang kahit anong ebidensya. Hanggang ngayon, tuwing bilog ang buwan, iniiwasan kong tumingin sa bintana at sinasarado ko ito ng kortina. Kasi minsan sa dilim ng gabi, nakikita ko pa rin ang dalawang dilaw na mata na parang naghihintay sa akin. Nagsimula ito taong 1998 sa aming baryo sa Quezon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ramil. At ang kwentong ito ang pinakamabigat kong bibitawan sa buong buhay ko. May dumating na taong tinatawag na Manong Pedro sa aming lugar. Matanda, mahinhin magsalita. Laging nakasuot ng puting damit. Sinabi niyang siya raw ang pinadala ng Diyos para gamutin ang mga may sakit sa aming lugar. At totoo nga,
dahil sa unang linggo pa lamang niya, gumaling na agad ang ilang matagal nang may sakit sa amin. Kahit ang lolo ko, na taong 3 buwan nang hindi makatayo dahil sa arthritis, ay nakakalakad ng muli pagkatapos dasalan at hipuin ni Manong Pedro ang kanyang binti at paa. Dahil dito, mabilis na dumami ang mga sumasampalataya sa kanya. At isa na ako doon. Naging tagasunod din ako ni Manong Pedro. Kasama ang buong pamilya ko. Ang asawa kong si Nerissa at ang aming anak na si Bogs, na noon ay 9 na taong gulang lamang. Habang tumatagal, unti-unti nang humihingi si Manong Pedro ng mga tinatawag niyang handog. Katulad ng pera, lupa, hayop. Sabi niya sa amin, para daw ito sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng pagpapagaling niya. Kami naman hindi kami nag-isip masyado noon. Ibinigay namin ang halos lahat ng meron kami dahil naniniwala kami na ito ang tanging paraan para maligtas ang aming pamilya sa gutom at sakit. Isang gabi, may dumating na sakit kay Bogs. Isa itong uri ng lagnat na hindi bumababa sa loob ng 3 araw. Sa halip na dalhin sa ospital, hinikayat kami ni Manong Pedro na dalhin siya sa kanya. Dahil sinabi niyang mas malakas ang panalangin kaysa sa gamot ng doktor. Sinunod ko ang sinabi niya. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko sa aking buhay. Dinala namin si Bog sa altar ni Mang Pedro. Doon niya sinabi na ang lagnat ni Bogs ay dahil daw sa masamang espiritu na kailangang palabasin sa katawan ng bata sa pamamagitan ng seremonya ng paghahalo ng dugo. Hindi ko na masyadong naiintindihan ng mga sinasabi noon dahil labis akong natatakot at pagod na. Pero alam kong hiniling niyang tumulong ako sa pagpigil kay Bogs habang siya ay gumagawa ng kanyang ritual. Habang hawak ko ang aking sariling anak, umiiyak-iyak ako at naniniwalang ito ang tunay na magpapagaling sa kanya. Hanggang nangyari ang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko kayang isalaysay ng detalyado. Naglagay si Manong Pedro ng isang matalim na bagay sa balat ni Bogs. Sinabi niya sa akin kailangang palabasin ang dugong may sumpa. Nang hiwain ni Manong Pedro ang balat ng anak ko, siyempre sumigaw si Bogs. Napasigaw din ako. Pero hinawakan ako ng ibang mga kasapi. Sinasabing kailangan kong magtiwala kay Manong Pedro na ito ay para sa ikagagaling ng anak ko. Huminahon ako at nagtiwala sa kakayahan ni Manong Pedro. Kaso kinaumagahan, patay na si Bogs. Nakita ko na lamang ang katawan niyang tadtad na mga hiwa sa buong katawan. Namumutla rin ang kanyang balat. Halatang halata na naubusan siya ng dugo. Sinabi ni Manong Pedro na nagpakasakit siya para malinis ang kaluluwa ng anak ko. At dapat daw kaming magpasalamat dahil ligtas na raw sa impyerno ang kaluluwa ni Bogs. Naniwala pa rin ang asawa ko sa mga sinasabi niya. Pero ako, sa unang pagkakataon, ay nagsimula ng magduda sa tunay na katauhan ni Manong Pedro. Isang linggo pagkatapos noon, tahimik kong sinubukang magtanong sa iba pang mga magulang sa komunidad kung may nangyari ring katulad noon sa kanilang mga anak. Nalaman kong hindi lamang pala si Bogs. Mayroon ng 3 bata bago siya ang namatay sa seremonya ng paglilinis ni Manong Pedro. Palagi itong itinatago at pinagbabawal pag-usapan dahil may masamang mangyayari daw sa pamilya kapag nalaman ito ng lahat. Hindi ko ito kinaya. Kaya isang gabi,
habang tulog na tulog ang lahat. Kinuha ko ang asawa ko at ilang natitirang gamit. Umalis kami palayo sa komunidad, patungo sa syudad kung saan may kamag-anak kami. Pinili kong sumalise sa kwarto ni Manong Pedro at sa mga susunod na mangyayari, siguro alam niyo na ang gagawin ko. Gamit ang punyal na hawak-hawak ko noon, dahan-dahan akong pumunta sa kanyang higaan. Mahimbing ang kanyang pagkakatulog. Sa tabi niya ay nandoon ng isang batang babae na siguro nasa 12 o 13 taong gulang pa lamang. Nakahubad dito at nakatali sa mismong higaan ni Manong Pedro. Lalong nadagdagan ang galit ko noon dahil hindi lamang pala pagpatay sa mga bata ang ginagawa niya. Pinagsasamantalahan niya rin pala yung iba. Kaya naman hinugot ko ang kutsilyo o punyal ko sa aking tagiliran at sinaksak siya sa leeg. Nakita ko pang nandilat ang kanyang mga mata at pilit na tinatanggal ang kamay ko sa kanyang leeg. Pero wala akong awang nakita sa kanya. Sinaksak ko pa siya sa dibdib, sa kanyang braso, sa tiyan, na umabot halos ng mga 7 hanggang 10 saksak pa. Ito ang dahilan ng kanyang mabilis na pagkamatay. Yung batang katabi niya, halos hindi makagalaw sa takot dahil sa mga nakita at nasaksihang ginawa ko kay Manong Pedro. Pagkatapos noon, mabilis akong umuwi sa bahay namin at kinuha ko ang asawa ko. Umalis kami papalayo sa komunidad at nagtungo kami sa syudad kung saan may mga kamag-anak kami. Agad ako nag-report sa mga pulis. Pero dahil sa impluwensya ni Manong Pedro sa mga lokal na opisyal noon, walang seryosong naganap na investigasyon. At dahil alam kong may kasangkot o may kakampi si Manong Pedro sa loob ng pulisya, pinili ko na lamang magtago. Lalo pat nalaman ng buong pulis na napatay ko si Manong Pedro. Ilang taon na nakalipas simula noon. Pero araw-araw kong dinadala ang bigat ng pagkakamaling yun. Wala na akong narinig mula sa komunidad. Kung nasa na ba ito o kung nagsara na ba ito. Ang asawa kong si Nerissa, hindi na kailanman naging kagaya ng dati. Tuwing gabi, umiiyak siya ng tahimik. Hinahanap ang boses ng anak namin. At iyon ang pinakamabigat kong kasalanan. Hindi ko po alam kung mapapatawad pa ako ng anak ko dahil sa nagawa kong kapabayaan sa kanya. May mga bagay sa buhay na hindi mo dapat kalimutan, kahit gaano pa ito kasakit. Ito ang kwento ng kapatid kong si Ramon. At ng pagkakamali kong hindi ko na maibabalik pa. Taong 1991. Dukhang-dukha ang pamilya namin. Ang tatay ko'y namatay 2 taon bago noon. At kami na lang ni nanay ang nagsusustento kay Ramon, na 9 na taong gulang lamang noong mga panahong yun. Isang araw, dumalaw sa amin ng isang babaeng tinatawag na Aling Rosing. Isang mananambal na kilala sa buong barangay dahil sa kakaibang swerte ng mga pamilyang sumasampalataya sa kanya. Sinabi niya na kilala niya ang mga kaibigan sa punso. Ito ang mga engkanto na nakatira sa isang malaking punso ng langgam sa gitna ng kagubatan. Ayon kay Aling Rosing, kung maglilingkod kami sa kanila, ibibigay nila sa amin ang kasaganahan, masaganang ani, mabuting kalusugan, at walang hanggang kayamanan. Ang tanging kapalit lamang, sabi niya, ay isang regalo na dapat ibigay sa kanila taon-taon. Naging mapagpasalamat kami. Kasi sa loob ng 3 taon, biglang gumanda ang buhay namin.
Ang bukid na tuyot noon ay naging masagana. May tumulong sa amin na hindi namin kilala. May nagbigay din ng trabaho kay nanay sa bayan. Tuwing may bagong buwan, nagbibigay kami ng mga regalo sa punso. Bigas, saging, minsan mga gintong hikaw ni nanay. Akala namin yun lang ang kapalit. Pero noong sumapit ang Nobyembre, sinabi ni Aling Rosing na kailangan na ng mas malaking regalo. Dahil marami raw sa amin ang tumanggap na ng biyaya nang walang sapat na kabayaran. Dapat niyong dalhin si Ramon sa punso. Huwag kayong mag-alala. Ang gagawin lang namin ay para lamang bendisyonan siya. Sabi niya sa amin. Noong una syempre hindi ako pumayag. Pero si nanay, sa takot na mawala ang lahat ng biyaya sa amin, ay nagpasyang sumunod kay Aling Rosing. Kaya noong gabi ng Nobyembre 2, dinala niya si Ramon sa gilid ng gubat. Sinamahan ko sila kahit tutol na tutol ako dahil ayokong maiwan mag-isa si Ramon. Nang marating namin ng punso, bigla kong naramdaman na may kakaibang lamig sa paligid. Bumulong si nanay ng mga panalangin na itinuro sa kanya ni Aling Rosing habang inilalapag niya si Ramon sa tabi ng punso. Biglang humangin na malakas at nakarinig kami ng malumanay na tawa. Para bang tinig ng mga bata, pero may bahid na kalamigan na hindi kailanman maiaalis sa alaala ko. Salamat sa regalo. Sabi ng tinig mula sa kung saang-saang parte ng kagubatan. Kinabukasan, hinanap namin si Ramon sa kanyang higaan. Pero wala na siya. Hinanap rin namin siya sa buong bahay, sa palibot ng punso at sa buong kagubatan. Pero wala. Pumunta rin kami kay Aling Rosing. Pero pagpunta namin sa bahay niya, sarado na ito. At sinabi ng mga kapitbahay na umalis na raw siya nang hindi nagpapaalam. Sa loob ng maraming taon, hinanap namin si Ramon. May mga pagkakataon na nagpupunta ako sa punso mag-isa. Umiiyak, nagmamakaawa, na ibalik na siya. Wala akong nakukuhang sagot. Tanging katahimikan lamang sa gubat. Hanggang isang gabi, matapos ang ilang taong nangyari yon sa kanya, muli akong nagkaroon ng tapang para bumalik sa punso doon sa may kagubatan. May dala akong maliit na kandila. Habang umuulan, may narinig akong tinig. Hindi ako maaaring magkamali. Boses yon ng kapatid kong si Ramon. Mas matanda na ito na parang boses ng isang lalaking hindi na bata. Ang sabi niya, "Ate, huwag ka nang bumalik dito. Huwag kang mag-alala. Masaya na ako kung nasaan man ako ngayon." Walang katawan na lumitaw, walang anino at walang paramdam. Tanging boses lamang sa hangin ang aking narinig. Umuwi ako ng gabing yun. Umiiyak ng tahimik. Alam kong hindi ko na siya makikita pang muli. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala na masaya nga siya. O isa lamang yon sa panlilin lang ng gubat upang tuluyan na akong sumuko. Kaya sa inyo na mga nakikinig ng kwentong ito, huwag na huwag kayong lalapit sa sinumang mangangako ng biyaya, kapalit ng buhay ng inyong minamahal. Ang ilang bagay, kapag inialay, ay hindi na muling maibabalik pa.
Isa sa pinakamasakit na bagay sa buhay ko ay noong hinayaan kong umalis sa tabi ko ang nakababata kong kapatid na si Elena. Nagpakasal siya noon sa isang lalaki na inakala ko noong una ay siyang magtatanggol at poprotekta sa kanya. Pero mali ako. Ang kwentong inyong maririnig ay ang mga tala mula sa lumang notebook ni Elena na natagpuan namin sa isang lugar na huli niyang tinirahan. Ika-3 ng Hunyo. Ako si Elena. Kararating ko lang noon sa Hacienda Verdosa, ang malawak na lupain ng pamilya ni Mario, ang asawa ko. Sinabi niyang dito raw lumaki ang lolo niya at dito rin sila nagsasagawa ng taunang pista ng pasasalamat tuwing buwan ng Hunyo. Pagdiriwang na inuugnay nila sa isang matandang puno ng balete sa gitna ng lupain nila. Noong makita ko ang puno na yon, may kakaiba akong naramdaman noong una. Napakalaki nito. Tapos may mga ugat na parang kamay na kumakapit sa lupa. Ika-10 ng Hunyo. Isang linggo na kaming nakatira dito. Napakabait ng pamilya ni Mario. Pero may bagay akong napansin. Palagi nilang binabanggit ang pangalang Apo Celia. Isang matandang babae na hindi ko pa nakikilala o nakikita. Pero pinag-uusapan nilang parang buhay pa. Gayong sinabi sa akin ng biyenan kong lalaki, napatay na pala ito ng mahigit 50 taon na ang nakakalipas. Ika-15 ng Hunyo. May narinig akong pag-awit malapit sa puno ng balete. Nang tanungin ko si Mario, sinabi niyang bahagi lang yon ng kanilang tradisyon at hinihikayat niya akong huwag munang lumabas lalo na kapag gabi hanggang matapos ang pista. May bagay sa boses niya na parang itinatago niya sa akin pero hindi ko piniling siya ay tanungin. Basta bilang asawa niya, nagtiwala at sumunod ako sa kanya. Ika-20 ng Hunyo. Naging mas malapit na ako sa mga kasambahay. Lalo na kay Aling Presi. Si Aling Presi po ang matandang katulong sa isang bahay. Isang hapon, habang naghihiwa kami ng gulay, biglang lumapit sa akin si Aling Presi at ibinulong niya sa akin ang mga salitang ito. Iha, kapag may sanggol ka na, huwag mong hayaang malaman nila agad-agad ha. Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin noon. Kaya umuo na lang ako sa kanya para hindi na humaba pa ang usapan. Sumapit ang ika-2 ng Hulyo. Ipinaalam ko kay Mario na buntis ako. Sa halip na matuwa lang, nakita kong may lambing sa mukha niya na hinaluan ng lungkot. Sinabi niyang kailangan na raw akong dalhin sa lugar ng pagpapala bago pa sumapit ang aking panganganak. Ito yung lugar na sinasabi niya na nasa ilalim mismo ng puno ng balete. Sinabi niyang tradisyon daw ito ng pamilya nila mula pa noong lolo at lola niya. Ginagawa nila ito upang protektahan ang bawat sanggol na isisilang sa kanilang angkan. Ika-15 ng Agosto. Isang gabi ng kabilugan ng buwan. Dumalo ako sa kanilang pagpupulong kahit ayaw ko. Tinatawag nila itong seremonya ng pagpapala. Nakaupo ako sa ilalim ng punong balete. Tapos napapaligiran ako ng mga kandila. Habang ang mga matanda sa angkan ay umaawit ng mga kantang hindi ko maintindihan. Sa gitna ng seremonya, napansin kong mayroong isang matandang babae na biglang lumitaw mula sa dilim. Lumapit sa akin si Mario at sinabi niyang
siya raw si Apo Celia. Pero paanong posibleng nangyari yun? Gayong sinabi sa akin ng kanyang tatay na patay na si Apo Celia, 5 taon na ang nakakalipas. Ilang sandali lamang na makalapit sa akin ng matanda. Hinawakan nito ang aking tiyan at doon ko naramdaman ang pinakamalamig na kirot na naramdaman ko sa buong buhay ko. Para bang may kumuha ng bahagi ng aking sarili. Pagkatapos noon, halos mawalan ako ng malay. Napansin ko na lamang na wala na yung matanda sa tabi ko. Umalis na lamang ito bigla at naglaho ulit sa kadiliman. 12 ng Abril. Ipinanganak ko ang aking anak. Isang batang babae. Malusog, masigla at maganda. Pinangalanan namin siyang Liwayway. Pero sa loob ng ilang araw, napansin kong may kakaibang kaputian ang mga mata niya kapag natutulog ito. At minsan sa gitna ng gabi, imbis na umiyak ang anak ko, naririnig kong parang bumubulong siya ng wikang hindi ko naiintindihan. Paanong nangyari yun? Gayong sanggol pa lamang siya. Pagpatak ng 21 ng Abril, nagtanong ako kay Aling Puring tungkol dito. At sa wakas, sinabi niya sa akin ang katotohanan. Si Apo Celia raw ay hindi na tunay na tao mula pa noong taong 1970. Isa siyang espiritu ng aming angkan na nananatiling buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng bahagi ng kaluluwa ng bawat unang anak na isisilang sa pamilya. Iyon ang pagpapala na tinutukoy nila. At ngayon, ang anak kong si Liwayway na ang susunod na sisidlan. 26 ng Abril. Sinubukan kong dalhin si Liwayway palayo. Pero binantaan ako ni Mario. Hindi galit kung hindi malungkot na pagbabanta. Na sinasabing kung aalis kami, mawawalan daw kami ng proteksyon mula sa angkan. At hindi maganda ang mangyayari sa amin ni Liwayway. Hindi ko akalain na ang taong dapat na pumrotekta sa aming mag-ina, ang ama at haligi ng tahanan, ay mas pinili ang kanyang angkan kaysa sa aming pamilya niya. 10 ng Marso. Ito na marahil ang huling tala ko. Kagabi, nawala si Liwayway sa higaan niya. Sinabi sa akin ni Mario habang umiiyak na kinuha na siya ni Apo Celia para sa kabutihan ng lahat. Alam kong hindi ko na mababawi ang anak ko. Alam ko ring hindi na ako makakalabas ng buo mula sa lupaing ito. Ito ang tala ng kapatid kong si Elena. Natagpuan namin ang notebook na ito sa isang lumang baul. Ilang buwan matapos mawalan ng bakas si Elena. Wala ng lupain, wala ng bahay, pero nandoon pa rin ang puno ng balete. Ito lamang ang tanging ebidensya na meron kami. Hanggang ngayon, patuloy ko pa ding hinahanap ang kapatid ko. Sana, nasa maayos lamang siyang kalagayan. 50 taong gulang na ako ngayon. At sa wakas, ay handa na ang tungkol sa grupo ng Lumens at ang nangyari sa aking mga kaibigan noong kami ay nasa universidad pa taong 1994. Ako po si Dennis. At bago ang lahat ng ito,
Isa akong masayahing estudyante sa isang universidad sa Maynila. Kasama ko noon ang aking mga matatalik na kaibigan. Sina Carlo, Bea at Miguel. Isang gabi, may nag-anyaya sa amin sa isang workshop ng pagpapalakas ng isip na pinangungunahan ng isang taong tinatawag lamang na Guro Elias. Noong una parang ordinaryong seminar lamang ito tungkol sa meditasyon at pagbubukas ng kamalayan. Kaya nainganyo kaming pumunta. Dahil sa pagiging mausisa namin, nagpatuloy kami sa mga sumunod na sesyon. Unti-unti, naging mas malalim ang mga turo tungkol sa ika-6 na antas ng kamalayan. Tungkol sa isang puwersa ng ilaw na di umano'y nakatago sa loob ng bawat tao at kailangan lamang buksan sa pamamagitan ng tamang gabay. Naakit kami sa ganitong mga turo. Lalong-lalo na si Miguel na noon ay nahihirapan at dumadaan sa depresyon matapos mamatay ang kanyang ama. Sa loob ng 6 na buwan, unti-unti kaming nawalay sa aming mga pamilya. Hinikayat kami ni Guro Elias na tumira na sa isang bahay malapit sa universidad kasama ang iba pang mga miyembro ng grupo. Doon nagsimula ang mga kakaibang gawain namin. Mga sesyon na tumatagal ng buong gabi kung saan hihilingin sa amin na iabot ang aming sarili sa ilaw sa pamamagitan ng pag-inom ng isang mapait na inuming hindi namin alam kung ano. Isang gabi, habang kami ni Bea ay nagbabantay sa labas ng bahay dahil sa aming tungkulin, napapansin namin na laging mayroong sasakyang dumarating tuwing hating gabi. Kinukuha ang ilan sa mga bagong kasapi. Tapos, dinadala sa ibang lugar na hindi namin alam kung saan. Kinaumagahan, makikita naming mayroong mga bagong mukha na palaging nagpapalit sa mga nawawala. At wala man lamang nagtatanong kung nasaan na yung mga taong nawawala. Nagsimula akong magduda. Pero si Carlo at Miguel ay lubos nang nahulog sa pananampalataya nila kay Guro Elias. Sinubukan kong kausapin sila. Pero tinitigan lang nila ako ng may awa. Na parang ako pa ang mali. Na hindi ko pa daw naaabot ang antas ng kaliwanagan. Kaya ganoon ako makipag-usap at kaya ganoon ako kung mag-isip. Isang gabi, tinawag kami ni Guro Elias sa isang espesyal na seremonya ng pagtatapos. Kung saan sinabi niyang handa na ang ilan sa amin upang tuluyang sumanib sa grupo ng Lumens. Kabilang na doon si Miguel. Nagmakaawa ako sa kanya na huwag pumunta. Pero ngumiti lamang si Miguel sa akin at sinabing, "Dennis, huwag kang mag-alala. Makikita mo rin pagdating ng iyong panahon." Iyon ang huling beses na nakausap ko si Miguel. Kinaumagahan, nawala na siya. Kasama niya ring naglaho sila Carlo at 3 pang kasapi. Sinabi sa amin ni Guro Elias na nagtungo na sila sa susunod na antas at hindi na dapat tanungin pa kung nasaan sila. Sa sobrang takot, tinipon ko ang aking mga natitirang lakas at kasama si Bea, tumakas kami isang madaling araw. Tumawid sa bakuran at humingi ng tulong sa pinakamalapit na himpilan ng pulis. Ngunit nang bumalik ang mga otoridad sa bahay, nakapagtatakang wala ng laman ito. Wala ring bakas ng aming mga nakilalang kaibigan doon. Sinabi ng mga kapitbahay na nakita raw nila ang isang grupo ng mga tao. Dala-dala ang mga bag, sumakay sa 2 bus, patungo sa hindi nila alam na direksyon.
Ito ang bahaging hindi ko pa rin lubos na maunawaan hanggang sa ngayon. Kasi pagkalipas ng maraming taon, wala pa ring anumang bakas na nakikita mula sa grupo ng Lumens. Hindi sila lumitaw sa anumang record at hindi kailanman natagpuan ng kanilang mga labi. Hindi rin naging klaro kung sila ba ay nagtago lamang sa ibang lugar o may mas madilim na nangyari sa kanila. Tuwing may nagbabalitang nakakita ng grupo ng mga taong nakasuot ng puti, umaawit sa gitna ng gabi malapit sa mga liblib na baryo sa Luzon, hindi ko mapigilang isipin na sila ba yun? Buhay pa kaya sila, Miguel? At kung buhay man sila, ano na kaya sila ngayon? Wala akong sagot sa mga tanong na yan. Marahil ay hindi ko na rin talaga ito makukuha kailanman. Pero alam nyo ba? Biglang nagkaroon ng kasagutan ang aking mga katanungan. Noong nakaraang taon, habang naglalakad ako sa palengke, bigla na lamang parang may bumulong sa isip ko. Tapos may narinig akong salita. Ang sabi, "Huwag kang mag-alala, kaibigan. Buhay pa kami. At babalik kami para sa iyo." Kilala ko ang boses na yon. Boses yon ng kaibigan kong si Miguel. Tumingin ako sa paligid. Pero wala akong makita kahit na anong anino niya. Nakapagtataka. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lamang ba yon, pero hindi ako maaaring magkamali sa mga narinig ko. Narinig ko talaga ang boses niya sa isip ko. Kung totoo ang hinala ko, ito na kaya ang sinasabi nilang pagbubukas ng kamalayan? Ang kakayahang makipag-usap sa pamamagitan lamang ng isipan. Kung babalikan ko ang taong 1985, mananatili itong pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Ang taon nang mawala sa akin ang lahat. Ang pangalan ko po ay Teresa. At noon ay 23 taong gulang ako. Bagong kasal kay Danilo, isang magsasaka sa aming lugar. Masaya kami noon. Hanggang sa dumating sa aming lugar ang isang pamilyang bagong lipat mula sa ibang probinsya. Ang mag-asawang Cordero. Ang asawang si Purificacion Cordero ay kilala sa aming lugar bilang manggagamot. Pero unti-unti naming nalaman na siya pala ay pinuno ng isang lihim na grupong sumasamba sa kanyang tinatawag na kaharian ng kadiliman. Nagsimula ang lahat ng magkasakit ang aking biyanan. Si Nanay Simeona. Walang manggagamot na nakapagpagaling sa kanya. Kaya't nagpa siya kaming humingi ng tulong kay Purificacion. Pumayag naman siya. Pero ang kapalit, hiniling niyang sumali kami sa kanilang samahan ng pagdarasal tuwing Miyerkules ng gabi. Sa una, tila normal lamang ang mga pagpupulong. Mga awit, mga kandila, mga panalangin sa lengguwaheng hindi ko maintindihan. Pero unti-unti, napansin kong nagbabago ang mga taong sumasali. Habang tumatagal kasi, namumutla sila. Tahimik at may mga sugat sa braso na hindi nila maipaliwanag kung saan nanggaling. Ang aking biyanan, sa halip na gumaling, ay mas lalong humina. Isang gabi, sumilip ako sa bintana ng bahay ni Purificacion at nakita ko ang kakilakilabot na tanawin. Nasa gitna ng silid ng isang munting altar na puno ng mga litrato ng mga tao sa aming baryo. Kasama na ang litrato ng aking biyanan. Dito, nakita kong nakatusok ang ilang mga karayom sa mga litrato. Sa paligid nito,
Nakatayo ang mga miyembrong nakadamit itim. Umaawit sila ng mga salitang tila sinaunang kulam. Kinabukasan, nagpumilit akong huwag na kaming bumalik doon. Ayaw ko nang makita si Purifikasyon. Pero nagalit si Danilo sa akin dahil sabi niya, gumaling na si Nanay Simeona ng kaunti at ayaw niyang mawala ang tulong na yon. Doon ko unang naramdaman ang sumpa ng kulto. Kasi kahit yung asawa ko, unti-unti na ring nagbabago. Naging malamig ang mga mata niya at minsan, sa gitna ng gabi, nakikita ko siyang nakatayo sa bakuran. Nakatingala sa buwan, umuungol ng mga salitang hindi ko na rin maintindihan. Nagtangka akong tumakas kasama ang anak kong si Julio na noong mga panahong yon ay 4 na taong gulang pa lamang. Pero isang gabi bago pa kami makaalis, dumating si Purifikasyon sa aming bahay kasama ang ilang miyembro ng grupo. Ang sabi niya, Sa tingin mo saan ka pupunta? Hindi ka basta-basta makakaalis dito. May utang na dugo ang pamilya mo sa amin. Sinunggaban nila si Danilo. Tapos dinala sa kanilang altar. Sinubukan kong pigilan sila pero hinawakan ako ng ibang miyembro. Nakita ko sa harap ng aking mga mata kung paano nanlaki ang mga mata ni Danilo, kung paano dumaloy ang dugo mula sa kanyang ilong habang umaawit sila sa paligid niya. Sa huling sandali, tumingin siya sa akin. Pero hindi na yon ang tingin ng lalaking minahal ko, kung hindi ng isang taong parang wala ng laman sa loob. Nawalan ako ng malay noong mga oras na yan. At nang sumapit ang umaga, natagpuan ko na lamang ang bangkay ni Danilo sa gitna ng bukid. Ang mukha niya'y nakangiti ng kakaiba. Ang mga mata niya'y bukas pa rin. Pero wala na ang itim sa kanyang mga mata. Purong puti na lamang ito. Namatay rin si Nanay Simeona makalipas ang 2 linggo. Sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor. Wala nang bakas ng altar. Wala nang bakas ng mga miyembro. Nawala rin sina Purifikasyon at ang kanyang asawa nung gabing yun. At hindi na sila muling nakita pa sa aming baryo. Nabuhay ako sa hiwalay na pananakit. Ang pagkawala ng asawa, ang pagkawala ng katinuan ng isip dahil sa takot, at ang bigat ng pagpapalaki ng mag-isa sa aking anak. Hindi ko na muling nakausap ang sino man tungkol dito. Hanggang ngayon, nagkaroon lamang ako ng pagkakataon at lakas ng loob nang marinig ko ang isa sa mga kwento ninyo. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng kaginhawaan at naisip kong hindi lamang pala ako nag-iisa sa mundong ito. Ako si Ligaya Santos. At kung tatanungin niyo ako kung naniniwala ba ako sa kasamaan, sasabihin kong oo. Dahil halos nawala sa akin ang aking anak dahil dito. Pero ito rin ang kwento kung paano ako nailigtas ng pananampalataya at ng pagmamahal ng aking pamilya. Noong 2005, isa akong batang ina. 19 na taong gulang ako noon. May nag-iisang anak na Faith ang pangalan at 2 taong gulang noong mga panahong yun. Naghihirap kami noon. Umalis ang asawa ko papuntang Maynila para maghanap buhay at bihira lang kung umuwi. Dahil sa labis na kalungkutan at kahirapan, madali akong nahikayat ng isang babaeng nagngangalang Perla. Inimbitahan niya akong sumapi sa isang grupo na tinatawag na Iglesia ng Pulang Panata. Ang grupong ito ay nangangako ng suporta, pagkain at espesyal na proteksyon para sa mga taong katulad ko. Noong una, mabuti ang nararamdaman ko.
May mga taong tumutulong sa akin. Nagbibigay ng pagkain, nag-aalaga kay Faith kapag wala akong pambili ng gatas. Pero unti-unti, napansin kong hinihiling nilang mas maging malapit ang anak ko sa kanilang pinuno. Isang lalaking tinatawag nilang Amang Selmo. Sinabi nila na si Faith ay pinili, na may natatanging liwanag siya na kailangan nilang gabayan. Isang gabi, hiniling nila na dalhin ko si Faith sa kanilang templo. Isang simpleng bahay kubo sa gilid ng ilog. Inanyayahan kami na dumalo sa seremonya ng pagpapala. Pumayag ako kahit may kaunting pag-aalinlangan ako noong mga panahong yun. Dahil naniniwala pa rin ako noon na tumutulong lamang sila. Sa loob ng templo, kahit maraming kandila ang nakasindi noon, ay nakakaramdam ako ng kakaibang lamig. Nakita kong nakaupo si Amang Selmo sa isang trono na gawa sa kahoy. Nakapaligid sa kanya ang mga simbolong noon ko lamang nakita. Hindi ito simbolo ng Diyos, kung hindi mga marka na tila mas sinaunang uri ng kasamaan. Nang ilapit nila si Faith sa kanya, biglang umiyak ng malakas ang anak ko at para bang may bumulong sa aking puso na, "Umalis ka na, ngayon din." Hindi ako naghintay pa. Sinunggaban ko si Faith at tumakbo palabas ng templo. Kahit sinigawan ako ng mga kasapi na bumalik, hindi ako pumayag. Habang tumatakbo ko sa dilim, may naramdaman akong kakaibang bigat sa aking dibdib. Parang may humihila sa akin pabalik doon sa may templo. Pero naalala ko ang rosaryo na regalo ng aking lola. Laging nakabitin ito sa aking leeg. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Nagdasal ako ng tuloy-tuloy habang tumatakbo at bitbit ang aking anak. Unti-unti, nawala ang bigat na yun. Umuwi ako sa aking mga magulang. Umiiyak at sinabi sa kanilang lahat ang nangyari. Sa una, hindi pa sila naniniwala. Pero nang makita nila ang estado ko, na nanginginig, sobrang natatakot at halos hindi makapagsalita. Sumama na sila sa akin kinabukasan para magsumbong sa barangay at sa lokal na pari. Ang lokal na pari noon na si Father Simplicio ay matagal nang nakikinig sa mga kwento tungkol sa iglesia ng Pulang Panata. Sinabi niya sa amin na ilang beses na siyang nag-abiso sa mga otoridad pero walang seryosong aksyon na nagawa dahil kulang sa ebidensya. Pero sa pagkakataong ito, sa tulong ng aking testimonya at ng ilang dati ng biktima na lumapit din, nabuo na ang sapat na kaso upang imbestigahan ng pulisya ang grupo. Isang buwan matapos, sinalakay ng mga pulis ang lugar. Nadakip si Amang Selmo at ilan sa kanyang mga tagasunod. At natuklasan nga dito ang maraming ilegal na gawain. Panloloko, pandaraya sa pera ng mga miyembro, at maging mga record ng ibang mga batang dati nang pinili na hindi na muling nakita ng kanilang mga pamilya. Nang siyasatin pa ng pulisya ang ilang bahagi ng lugar, nakita nila doon sa may likod ng templo sa may gilid ng ilog ang ilan sa mga buto ng bata. Malakas ang paniniwala ng mga pulis na ang mga natagpuang buto ay pagmamay-ari ng mga batang pinili. At hindi nga sila nagkamali. Dahil matapos ang interogasyon sa buong grupo, napatunayan nilang galing nga ito sa mga bata. At ayon din sa imbestigasyon ng pulis, nasa 15 o 20 ang bangkay ng batang nahukay doon. Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Sarado na ngayon ang lugar na yun. At bawat taon, tuwing Nobyembre, pumupunta kami sa dating templo na yun para mag-alay ng pagdarasal sa mga batang namatay. Kung mayroon akong maituturo sa sinumang nakikinig nito,
Ito ay ang huwag hayaang lunukin ng kawalan ng pag-asa ng inyong pananampalataya. May liwanag pa rin kahit sa gitna ng pinakamadilim na kadiliman. At minsan, ang liwanag na yon ay nagmumula lamang sa ating munting rosaryo at sa lakas ng loob nating tumakbo palayo.